sabi mo, alam mo yung mga nasa isip ko ngayon, pag kunwari may nakikita akong bata na inahatid ng papa niya sa school, napapaisip ko, paano kaya ako yan, paano kaya ako yung hinahatid ng papa ko. Kung hinahatid ako ng mami ko, okay lang, kaso bakit andyan ba yung mami ko? Wala eh, matinubang sa yung mami ko. Tapos alam mo ba, swerte ka nga kasi kasama niya yung buong pamilya sa bahay niyo eh. Kaya ako, yung tatay ko wala, tapos yung mami ko nagtatrabaho para sa amin. Tapos alam mo ba, sa umaga, ang aaral pa sa namin, kasi ako nag-ready ng uniform ko. Hindi lang ako nakakakain kasi minsan late na ako nakakagising. Tapos syempre, diretso pasok na yun, wala akong time para magsasain. Kaya ako lang na mag-isa sa gabi, nag-plancha ng mga uniform ko. Kasi pagka uwi ko gumagawa ako ng mga assignments namin, syempre, pag ginagawa ko, pag pinagpapalang ako ng uniform ko, hindi ako, gagawin ko ba lahat yun? Kasi iniisip ko rin, yung mami ko nasa ibang bansa, siguro kung andito siya, tutulungan niya ako mag-ready ng uniform ko, tutulungan niya ako mag-ready ng kakainin ko. Kaya nga, lagi akong sinasabihan ng tita ko na yan na dito tumataba ako kasi sa bahay, mapayat ako kasi di ako nakakain pag pumapasok ako. Minsan nga buong araw na kasi pagka uwi ko galing school, nakakatulog na ako, wala nang time para kumain, wala din namang time para magluto kasi nga pagod na ako sa school, minsan galing pa kami sa practice, wala pang susundo. Tapos ang layo-layo ng bahay namin sa school, walang susundo, walang kakamusta pag uwi sa akin. Tapos pag uwi mo, ikaw lang mag-isa kasi kayo ng dalawa ng kuya mo dun, tapos yung kuya mo matagal umuwi, so wala kang kasama sa bahay. Pagod ka na nga sa school mo, pag uwi mo, ikaw pa mag-isa. Na-try mo ba, Shilane? Na-try mo ba yun? Siyempre hindi mo na-try yun kasi buo kayo ng pamilya mo sa bahay niyo eh. Tapos minsan ba napatanong ka sa sarili mo na ano ka itsura ng tatay ko kung kamukha ko ba siya? Siyempre hindi mo napapatanong sa sarili mo yun kasi nakikita mo yung tatay mo yun. Eh ako sa mga bata, hindi ko talaga nakita yung tatay ko. Baka Shilane, na-try mo na bang nasa pagpasko, sinasabihan ka ng papa mo na, "Nak, may gift ako sa'yo." Na-try mo na ba yun? Siyempre, oo, na-try mo na. Tapos narinig mo na ba yung, "Nak, may pasalubong ako sa'yo." Siyempre, tapos na-try mo na ba magsabi ng, "Pa, paabot ako niyan. Pa, ready mo naman yung ganito ko. Pa, lutuan mo ako ng ganito." Siyempre na-try mo na yun kasi may papa ka. Eh ako, wala akong papa siya tapos ginaganyan mo pa ako. Siyempre hindi ko pa na-try yun, pero hindi naman sa porket hindi ko na-try, ipapamukha mo na sa akin na hindi ko talaga na-try yun. Tapos isisigaw mo pa sa akin ng harap-harapan, tapos hanggang sa umalis ako, isisigaw mo pa rin yun. Siya hindi mo ba naisip na nasasaktan din ako? Kahit hindi ko iniisip yun simula pagkabata ko. Ang sakit-sakit pa rin nun eh. Bakit Sinead? Na-try mo na ba magsintas ng sapatos? Tapos napapaisip ka, paano kaya kung tatay ko yung nagsisintas ng sapatos? Naisip mo ba yun? Bakit naranasan mo ba yung naranasan ko na napapatanong sa sarili na ano kayang feeling pag pinagluluto ng tatay? Bakit naranasan mo na ba yung pag may meeting sa school walang umaattend? Kasi busy yung mga tita mo, yung mami ko nasa ibang bansa, busy rin. Kaya napapatanong ako sa sarili ko na paano kaya kung may tatay siya kayong a-attend sa school ko? Paano kaya kung may tatay ako? Siguro siya yung a-attend sa school ko. Tapos tuwing Pasko nag-send yung mga kaibigan ko ng picture, buo yung pamilya nila. Pero ginagaslight ko na lang yung sarili ko na okay lang kasi andyan naman yung mga tita ko, mga tito ko, tsaka syempre yung mami ko andyan naman para hindi ako malungkot. Alam mo na ba sa sarili mo na ano kayang feeling pag niyakap ng tatay? Siguro hanggang sa pakiramdam pagkayakap mo yung tatay mo. Kasi kahit mami ko hindi ko nakakayakap, syempre nasa ibang bansa siya. Pag tawagan nga mahirapan pa ako kasi busy siya. Minsan hindi ko rin natatawagan. Hindi naman sa pag-iingit na Rashlyn, pero naranasan mo na ba na makita yung mga pinsan mo na buo sila, andyan yung tatay nila, tsaka masaya sila kung may tatay sila, tapos ako wala. Syempre hindi mo naranasan yun kasi may tatay ka eh. Kaya sana sa susunod isipin mo yung mga lumalabas sa bunganga mo, baka nakakasakit ka na. Kaya naman ako naggalit kanina kasi pagod lang ako. Tsaka ang ingay nyo rin, kunting konsiderasyon naman sana kasi pagod din ako. Shilane, palit kaya tayo ng sitwasyon. Ako yung may tatay, tapos ikaw wala. Tapos ikaw din yung sasabihan ko ng mga gano'n na salita. Hindi ka ba masasaktan? Kaya ako nga din sinabi sa'yo yun kasi wala akong ibang pagsabihan. Tapos akala ko, safe ka din, hindi naman pala eh. Ngayon ko lang na-realize. Paano kaya ako sa akin nangyari yan? Paano kaya ako yung, nandun sa school, mag-isa lang, hindi natin ang magulang kasi nga wala. Paano ko naman kaya ako wala tatay? Lang na yun. Tapos yung magulang ko nasa ibang bansa. Paano kaya ako kulang yung tatay at sarili ko pa? Bata pa lang wala nang halalin sa akin. Sorry na. Pasensya kasi yung mga binitaw ko salita hindi maganda. Hindi ko muna inisip kung masasaktan ka ba o hindi. Pasensya ka na Diga. Yung pala yung mga daladasal mo. Kahit wala ka naman tatay, okay lang yan. Nandito naman kami eh. Nandito naman ako para sa hindi ka eh. Sorry sa mga sinabi ko ha. Kayo kasi ang kulit-kulit niyo ni Murphy eh. Hindi naman kami yung mga kulit na sinabihan na naman kita ng ba't ang ingay mo, natutulog ako tapos ayun na yung mga sinabi mo.
Eh kasi akala ko malalagay sa'yo. Ano mo na lang, syempre pag may tatay ka, isipin mo din talaga yun. Pero sa akin, big deal talaga yun. Hindi ko naman kasi alam na big deal sa'yo yun eh. Akala ko kasi laro-laro lang lahat. Hindi ko alam na ganyan pala yung sitwasyon mo. Anong laro, hindi naman ako nakipagbiruan nun eh. Siyempre pag-usapang pamilya, seryoso na yan. Idamay mo na lahat, huwag lang about sa tatay ko. Ano ka ba kasi, hindi mo ba alam sakit ng mga sinabi mo nun? Hindi ka. Pero iiyak. Hindi ka.